May nagtanong nito sa comment, hindi ko lang mahalungkat yung comment niya. Bakit daw dalawa ang team sa Los Angeles? Ang Los Angeles Clippers at ang Los Angeles Lakers. Oo nga naman, sa dami ng cities na naghahangad na magkaroon ng sariling NBA teams, bakit nagsiksikan sa iisang city ang dalawang kupunan at bakit ito pinayagan ng NBA? May totoong rivalry nga ba ang dalawang kupunan na to o hype lang ang tinatawag na Battle of LA? Tara, pagkwentuhan natin. Ang Lakers at Clippers ay parehong hindi naman originally sa Los Angeles. Nasabi ko na to sa nakaraang episode. Ang Lakers ay galing sa Minneapolis, ang land of 10,000 lakes, kaya tinawag na Lakers. Nagkaroon sila ng 5 championship bago nag-relocate ang franchise papuntang Los Angeles noong 1960. So in short, Lakers ang nauna sa LA. Habang ang Clippers, originally nare-represent ang Buffalo sa New York o Buffalo Braves, then nag-relocate sa California pero hindi pa sa LA, sa San Diego pa sila dati. Bago tuluyang lumipat ulit sa Los Angeles noong 1984. So 24 years na ang Lakers sa LA bago dumating ang Clippers. Yan ang unang dahilan bakit mostly ng taga LA ay rooting for Lakers. Dahilan din bakit ang tawag sa Clippers ay Team B. So, bakit nga ba pinayagan ng NBA yon? Nauna na pala ang Lakers sa LA, bakit umanggap pa ng isang franchise na magre-represent ulit ng LA? Bakit nga ba hindi man lang sinadjust ng NBA na mag-try sa Oklahoma since wala pang OKC nun? Mexico City, Montreal, Nashville o Las Vegas? Well, unang dahilan ay malaki kasi ang market ng Los Angeles. Isa ito sa pinakamalaking media market sa buong United States. Ibig sabihin, sobrang daming tao, sobrang daming fans at higit sa lahat, sobrang daming pera. Kaya kahit may Los Angeles Lakers na, kaya pa rin suportahan ng city ang isa pang team. Parang Mall of Asia lang yan. Sa sobrang laki, may mga restaurant na hindi lang isa ang branch sa loob ng mall. Pangalawa, geographic difference. Oo, pareho silang nasa Los Angeles, pero hindi ibig sabihin pareho sila ng sinasaklaw na fans. Ang Los Angeles Lakers, matagal na kasi sila sa LA, kaya sila yung mas associated sa glamour, celebrities at mas mayayamang areas. Sila yung team na makikitaan mo sa courtside ng mga artista, influencers o mga big names. Samantalang ang Los Angeles Clippers naman, medyo iba ang vibe. Mas relatable sila sa ibang bahagi ng city, mas underdog ang dating, at may sarili silang community ng fans na hindi talaga Lakers. Pero dahil nga nauna ang Lakers, tapos nagpapanalo pa, karamihan talaga Lakers fans. At syempre, pera. Parehong successful financially ang dalawang team. Mas maraming games, mas maraming fans na nanonood, mas maraming tickets, merch at TV deals. At dahil basketball crazy ang Los Angeles, kahit dalawa sila, kayang-kaya silang suportahan ng market. Ganyan kalakas ang Los Angeles. May mga franchise dati na nag-relocate dahil sa low attendance o hindi na tinatao yung mga home games nila like Vancouver Grizzlies at Kansas City Kings na ngayon ay Sacramento. Pero ang LA, kaya ng market nila kahit dalawang teams ang dapat i-survive. At okay naman, wala namang nalulugi sa kanila. Ang mamahal pa nga ng ticket nila, punuan pa din naman. Alam natin lahat na matagal nag-share ng home court ang Lakers at Clippers, pero alam mo ba na hindi sila originally gumagamit ng iisang court? Ang Lakers home court noong 1960 hanggang 1967 ay ang Los Angeles Memorial Sports Arena. Pero mula 1967 hanggang 1999, lumipat sila sa Great Western Forum sa Inglewood, California. Habang ang Clippers, noong nag-relocate sila sa LA noong 1984, ang unang home court nila ay Los Angeles Memorial Sports Arena, yung dating iniwang court ng Lakers bago lumipat sa Forum. Yun ang ginamit nilang home court for 15 years, 1984 hanggang 1999. At noong 1999 din, sabay silang lumipat sa iisang home court, ang Staples Center, na pinaghatian nila for 25 years, from 1999 to 2024. Eto madalas kong madinig, ang Clippers daw ay nakiki-home court lang sa Staples Center o nagre-rent lang sa Lakers. O sa lingwahe namin, sampid lang daw ang Clippers. Madami tuloy nag-iisip na Lakers ang may-ari ng Staples Center o Crypto.com Arena. Kaya nga daw nagpagawa na lang ang Clippers ng sarili nilang home court para di na nakikishare sa Lakers. Actually, hindi yan totoo.
Wala sa kanila ang may-ari ng Staples Center. Pag-aari yon ng Anschutz Entertainment Group. Noong binuksan nila yung bagong arena sa downtown LA, ang Staples Center, plano lang talaga magkaroon ng modern at malaking arena sa city center. At ang Lakers, Clippers at ang NHL team na Los Angeles Kings ay pinili nila para maging tenants ng bagong building. Nadagdagan pa kayo niya ng WNBA teams na LA Sparks. So hindi totoo na nakiki-home court lang ang Clippers. Grabe naman kayo sa Clippers. Pare-pareho lang silang tenants doon. Nagmukha lang talaga siyang pag-aari ng Lakers dahil Lakers ang mas dominant at mas may historical legacy kaysa Clippers. Dahil Lakers ang nagtala ng maraming championships. Mas madalas makita ang arena na Staples Center sa TV na Lakers ang naglalaro dahil sila ang laging nasa playoffs. Sila ang nasa finals lagi. Sila ang may madaming sinampay doon ng mga banners at retired jerseys ng mga legend. Habang ang Clippers, wala ni isang retired na jersey. Walang championship. Minsan lang sa playoffs, kapos palagi. Yan din dahilan bakit Lakers fans ang majority ng mga taga-LA. May biro pa nga dati sa Clippers nung lilipat na sila sa bago nilang arena, natapos na daw ang kanilang 25-year road trip. Aray mo. Pero bakit nga ba Clippers ang umalis at nagpagawa ng bukod na home court kung hindi pala sa Lakers ang Crypto.com arena? Wala lang, mapera si Steve Ballmer eh. Well, tingin ko una, aware naman ng Clippers na na-own ng Lakers ang LA. Ramdam nila yan, lalo na pagkalaban nila ang Lakers. Tapos ang nakalagay sa flooring ay Clippers o home court nila. Pero dahil share nga lang sila ng Lakers, mas malakas pa din ang cheers para sa Lakers at may sumisigaw pa ng Let's go Lakers. Kaya siguro bubukod na sila para sa sariling identity at control, sariling branding, sariling vibe at walang neutralized space. Pangalawa, scheduling at flexibility. Laging pabor sa Lakers ang schedule ng laro. Clippers lagi ang ipit. Way nila yan para mabawasan ang mga back-to-back games. Pangatlo, for financial at strategic independence. Para kontrolado nila lahat ng revenue at wala ng rent. At syempre para sa mga real Clippers fans, para mapaghiwalay ang fans ng Lakers at Clippers. Mas intimate, mas intense ang experience. Pero hindi pa din eh. Dahil nasa LA pa din ang home court ng Clippers, madali lang din dayuhin ng Lakers fans pag may game ang Lakers sa Intuit Dome. So sa tanong na may rivalry ba ang Lakers at Clippers? Para sa akin, pwedeng ngayon meron. Dahil parehong nagko-compete ang dalawang team the past few years. Parehong may mga big names sa roster. Pero historical dominance at legacy, wala. It's a lopsided affair. Sa tagal ng Clippers franchise, may dalawang era lang na umingay ang team nila. Una, ang Love City nila Blake Griffin, DeAndre Jordan at Chris Paul. Na actually, si Chris Paul sa Lakers pa nga dapat ang punta niya kung hindi lang na veto ni Commissioner yung trade. At pangalawa, itong Kawhi era na. Na sa tingin ko, kung hindi pa napunta si LeBron sa Lakers, ay baka Lakers ang destinasyon nila Kawhi at Paul George noong 2019 dahil yun naman talaga ang first choice nila. Habang ang Lakers, may kanya-kanyang era sina George Mikan, Elgin Baylor at Jerry West, Wilt Chamberlain, Showtime era nina Magic, Kareem at Worthy, Kobe and Shaq era, bukod pa yung Kobe and Pau Gasol era, LeBron and Anthony Davis at ngayon, Luka Doncic era. So malayo ang gap ng dalawang team. Pero malay naman natin, sa mga susunod na taon, ngayong nagsisimula ng magpakilala ang Clippers, baka makita na natin ang never pa nangyari, ang Lakers versus Clippers sa isang playoff series. So kanino ka? Team Lakers o Team Clippers? Kasi kung ako tatanungin mo, Team Alaska pa din ako. Pa-like and share naman ang video kung nagustuhan mo at baka naman, pakisubscribe naman ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.